Okay, so natapos na po natin ang ating maikling series dito po sa tinatawag na I Am Sayings of the Lord Jesus in the Book of John. And majority sa mga matatawag nating reliable commentaries na meron po tayo sa ngayon ay nagsasabi that there should only be 7 I Am Sayings of the Lord Jesus Christ. I think it was only R.C. Sproul, the late R.C. Sproul, who insisted that there should be 8 I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo, particularly in the book of John. And I prefer to follow his analysis. Naniniwala po ako na ito pong mga I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo, particularly yung unang 7, ay nagtuturo sa atin ng isang maluwalhating katotohanan. At yan ay ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas ng mga makasalanan. He is the Savior. He is the Messiah. But more than the fact, itong gusto kong sabihin, more than the fact that He is the only Savior of sinners, is the reality that He is not just a mere human being like us. The Lord Jesus is the Son of God. Siya ang anak ng Diyos, Diyos anak, na nagpakababa at naging tao. Siya ang Diyos tao who became the Savior of the world by coming down from heaven and by dying in order to redeem sinners like you and me. Pero alam mo, kahit gaano kaluwalhati ang mga katotohanan itong aking binanggit, the reality that there is only one Savior, only one Messiah, and that is the Lord Jesus Christ, this will not make any sense to a sinner. He will not believe it. Hindi siya maniniwala na ang mga ito'y katotohanan kung hindi kikilos ang Diyos. Kung hindi kikilos sa Diyos, ipapaunawa, ipapakilala ang mga katotohanan na ito, a sinner will never be saved. And I believe that this is the point of the 8th, yung pang-8 I am saying ng ating Panginoong Hesukristo na pag-aaralan natin ngayong hapon. To do that, basahin po natin ang ating text na matatagpuan sa John chapter 8, verses 48 to 59. Babasahin ko po mula sa ang Biblia, John chapter 8, verse 48 to 59. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, "Hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo?" Sumagot si Jesus, "Ako'y walang demonyo, kundi pinararangalan ko ang aking Ama at inyong sinisira ang aking karangalan. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian. Merong isa na humahanap nito at siya ang hukom. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan kailanman." Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, "Ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, at sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Mas dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham na namatay? At namatay ang mga propeta. Ano ang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang siyang lumuluwalhati sa akin, na sinasabi ninyong siya'y inyong Diyos. Subalit hindi ninyo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kung aking sasabing hindi ko siya kilala, ay magiging katulad ninyo ako na sinungaling. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak." Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?" Sinabi sa kanila ni Jesus,
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Verse 59, kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ito po ang salita ng Diyos. Dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng pansin at madali lamang pong matandaan ang ating pong mga main headings. Number 1, the divine prerogative. The divine prerogative. And then secondly, the divine precedence. The divine precedence. Okay, so tingnan po natin yung una sa ating major heading. The divine prerogative. Alam niyo, pag binasa niyo itong passage na ito at yung mga naunang mga eksena, makikita niyo na meron ng ongoing argument, no, sa pagitan ng Panginoong Jesucristo at ng mga Hudyo. Meron na silang palitan ng mga paliwanag, no, sa mga naunang mga talata. And ang isa sa mga nangingibabaw na katotohanan when you look at that particular context, ang nananaig o ang nananalo sa dalawang grupo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At itong mga Hudyo na ito, na-realize nila na hindi sila mananalo sa Panginoong Jesucristo sa kanilang argument. Kaya nga, they resorted to a different tactic. At alam niyo kung anong ginamit na tactic nitong mga Jews na ito against the Lord Jesus Christ? Personal attack. Dahil hindi nila matalo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang karunungan, sa linaw ng kanyang pagpapaliwanag, sa kanyang authoritative teaching, they attacked Him personally. Tingnan niyo yung talatang 48 ng ating pong text. Sabi diyan, sa Tagalog, sumagot ang mga Hudyo sa Kanya, hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Alam niyo, itong mga accusations na ito ay nakakatawa. Dahil parehong mga pawang kasinungalingan. And madali po nating i-dismiss, kung tutusin, ang mga accusations na ito. Hindi pwedeng ang Panginoong Jesucristo ay maging isang Samaritano dahil kilalang-kilala naman ng kanyang reputation sa mga Hudyo na siya ay anak ni Jose at ni Maria. That makes him a full-blooded Jew. So, yung number 1 accusation, isang kasinungalingan. Yung pangalawa ay isa rin kasinungalingan. Madali lang i-dismiss ito. He cannot be possessed by a demon. The Lord Jesus Christ cannot be possessed by a demon. Now, pwede natin sabihin that in the narrative of the entire Bible, ang pinakamaraming concentration ng mga occurrences ng demon possession ay during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Yung mga tao sa panahon na yan, they were quite familiar kung ano ang ibig sabihin ng demon possession. Ang Panginoong Jesucristo will not fit into that category because every characteristic of a person with unclean spirit do not in any way fit the Lord. So, alam ng mga Hudyo yun. Alam ng mga tao, even non-Jews, na hindi possessed o hindi sinasaniba ng masamang espiritu ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang question natin na ito, kung hindi Samaritano ang Panginoong Jesucristo, obviously not, at kung hindi rin siya demon-possessed, bakit ang mga Hudyo na ito ay nagkakaisa sa pagpipilit? Ganun kasi yung dating dito sa story natin. Pinipilit nila unanimously itong mga kahangalan ng mga pagbibintang sa ating Panginoong Jesucristo. Well, makikita natin ang kasagutan sa mga naunang mga talata bago yung ating text ngayong umaga. Tingnan niyo po particularly verses 45 to 47 ng John chapter 8. Babasahin po natin ito ng mabilis. John chapter 8 verses 45 to 47. Sabi po sa ang bagong Biblia, ngunit dahil sa sinabi ko, ang katotohanan ay hindi kayo nananampalataya sa akin. Nagsasalita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kausap na Hudyo. Sino sa inyo ang nakakasumbat o makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang mula sa Diyos
ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinapakinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Yan ang kasagutan sa ating tanong kung bakit pinipilit ng mga Hudyo na ito ang mga kasinungalingan laban sa ating Panginoong Hesukristo. Mas paniniwalaan pa nila ang kasinungalingan kaysa ang maniwala sila sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat hindi sila kabilang sa mga pagmamayari ng Diyos. They do not belong to God. At kung titingnan nyo pa yung mga naunang talata, madiin ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi kayo kabilang sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, you belong to Satan, who is the father of lies. Sa verse 44 nung chapter 8 na ito na ating pong kinoconsider ngayon. So yan ang kasagutan kung bakit ang mga Hudyo mas maniniwala pang sa kasinungalingan, mas pipilit ang kasinungalingan sapagkat hindi sila kabilang sa mga pagmamayari ng Diyos. Alam mo, dito, mga kapatid, mga kaibigan, we can learn quite clearly that saving faith is not a product of human effort at all. Yung pananampalatayang magliligtas sa isang makasalanan ay hindi maaring maging produkto ng sariling pagsisikap ng isang tao. It simply cannot happen because the best of human rationality is disbelief. Ulitin ko po yan. The best of human rationality is disbelief. Kahit na gaano kataas ang IQ ng isang tao, kahit gaano karami ang kanyang acquired knowledge sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat o pag-aaral, walang paraan para magawa niyang manampalataya sa Diyos. Dito nga sa ating storya, malinaw na not even a face-to-face encounter with the Messiah. Ito mga Hudyo, nakaharap na sila sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila nanampalataya na yung ipinangako ng Diyos mula pa man sa lumang tipanan ay nasa harapan na nila, na tinupad na ng Diyos. Si Apostol Pablo, sa isa niyang sulat, pinapaliwanag sa atin kung bakit ganito na lamang ang mga Hudyo sa kanilang reaction, sa kanilang pagtatrato sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Basahin natin sa ESV translation. Ganitong sabi, "In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." Nakita po ninyo, mga kapatid, imposible para sa sino mang tao na piliin na manampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang sariling sikap. Bakit? Because Satan himself, according to the Apostle Paul, is keeping this person, this sinner, this unbeliever, from doing exactly that. Ano ibig sabihin? Kahit anong galing ng isang tao, hindi niya maiintindihan sapagkat pinipilit at ginagawa ni Satan ang lahat ng paraan para hindi niya maintindihan. So there is this spiritual struggle na nakikita ninyo dyan. Satan is involved. Kung bakit ang isang hindi mananampalataya, hindi niya pipiliing maniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. That puts a sinner, an unbeliever, into a very miserable state. He cannot believe. It's impossible for him to believe. Literally, yung pong phrase na ginamit ni Apostle Paul dito na has blinded, ang ibig sabihin niyan, to raise a smoke. Sa madaling salita, yung pong isip daw ng mga hindi mananampalataya ay nalulukuban ng madilim na usok nang sa gayon maitago mula sa kanila ang katotohanan. Kaya kahit gaano ka persuasive
creative ang presentation ng gospel, kahit gaano kasimple ang salita na gagamitin para ipaliwanag ang ebanghelyo, imposible para sa isang hindi mananampalataya na paniwalaang yan ay totoo. Alam niyo, sa isa pang sulat ni Apostle Paul, mas binigyan niya pa ng diin ang katotohanan na ito. Tingnan niyo po dun sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 1 at talatang 3. Ganito po mababasa natin sa Tagalog, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Nakita po ninyo, kaya yung nilukuban, yung binulag ang pag-iisip, ang ibig palang sabihin niyan, ang isang hindi makasalanan, ang hindi mananampalataya na nananatili sa kanyang kasalanan ay patay spiritually. Kaya nga, we reject the teaching that sinners left on their own free will choose to be saved. Hindi tayo naniniwala na sasabihin sa isang makasalanan, ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan para iligtas ka. Nasa iyong mga kamay ngayon ang pagpapasya kung ikaw ay mananampalataya o hindi. That's a total nonsense according to these verses that we just read. Ang katotohanan, hindi sila maniniwala dahil hindi nila kayang maniwala. Now, this is where we see that having faith is purely a divine prerogative. It is purely a divine prerogative. Anong ibig ko sabihin dyan? It is God who decides who will be saved. Ang Diyos ang magpapasya. Ang Diyos ang pipili. Ang Diyos ang kikilos para ang isang makasalanan ay manampalataya at maligtas. Dito sa ating passage, inireveal sa atin ng Panginoon kung paano ginagawa ng Diyos ito. Merong dalawang pamamaraan ang Diyos kung paano inililigtas niya ang isang makasalanan. Una, by knowing God. So yung unang paraan is by knowing God. Pag binasa po natin yung unang chapter ng John, itong letter na ito, makikita natin na ang Diyos ay nagpakilala na ng kanyang sarili sa sanlibutan. He already revealed Himself to this world. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Tingnan niyo sa John chapter 1 verse 18 sa Tagalog. Ang sabi diyan, ang Diyos, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Pero alam nyo, itong knowing na sinasabi ni John ay hindi katulad ng mga pagkaalam ng scientific facts or yung understanding of history. Hindi ito yung tinatawag na knowing dito. It is spiritual knowledge. It is that kind of knowledge that is produced by the Holy Spirit Himself. Ito yung pagkaunawa, pagkakilala na bunga ng pagkilos ng Espiritu Santo. Natatandaan niyo si Lydia of Philippi sa Book of Acts. Yung pong kanyang kaso ay magtuturo sa atin kung ano yung ibig sabihin ng pagkakilala o na maunawaan kung sino ang Diyos. Basahin po natin dito sa Acts chapter 16, verse 14b. Acts chapter 16, verse 14b. Ang sabi po dyan, the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Yung pong phrase na ginamit dyan sa ESV na to pay attention, hindi ibig sabihin to focus. Usually, ganun ang pagkaintindi natin. O pay attention to what I'm saying. You focus, you listen carefully. Yun ang normal na pagkaintindi natin. But I think this word has a deeper meaning in this particular verse. And yung New Living Translation, I believe,
got it right. No, yung pong, particularly itong pong phrase na ito. So basahin natin yung New Living Translation ng Acts chapter 16 verse 14b. Ganito yung nakasulat dyan eh. And she, referring to Lydia, opened or listened to us. Si Apostle po nagsasalita. The Lord opened her heart and she accepted what Paul was saying. I think that's the right sense of that particular phrase, to pay attention. Hindi lang siya nag-focus, of course, that's a given, but as she listened carefully, she accepted, tinanggap niya yung katotohanan na ipinapangaral ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan patungkol sa Ebanghelyo. So what do we call this? This is regeneration. This is regeneration. A sinner begins to know God because the Holy Spirit gives him spiritual life. And as a result of this, yung pong dark smoke covering the mind of the unbeliever is what? Lifted. No? So yung dalawang talatang binasa natin kanina, describing what happens to the mind of the unbeliever, changes. Yung patay sa kanyang kasalanan, binigyan ng buhay. At yung nalulukuban ng maitim na usok para hindi makita ang katotohanan, it was lifted. And as a result of that, nakita niya, naunawaan niya, tinanggap niya, pinaniwalaan niya ang lahat ng katotohanan patungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung tinatawag nating pananampalatayang nagliligtas. So that's the first thing. By knowing God. And then there's a second thing, by keeping God's word. So ito pala ay may connection kung paanong inililigtas. O kung paanong ipinapakilala ng Diyos ang kanyang mga iniligtas. Tingnan niyo yung verse 55 ng ating text sa Tagalog. Subalit hindi ninyo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kung aking sasabihin hindi ko siya kilala, ay magiging katulad ninyo ako na sinungaling. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Pansinin niyo mabuti mga kapatid, kung paanong pinagsama ng Panginoong Hesukristo yung totoong pagkaunawa kung sino ang Diyos at yung pagsunod sa kanyang mga utos. Kung sa-summarize natin, sinabi ng Panginoon dyan, he who truly knows God willfully obeys Him. Sila ng mga totoong nakakakilala sa Diyos, kusang loob na susunod sa kanyang kagustuhan. So hindi natin sinasabi na kasama ang pagsunod sa mga salita ng Diyos sa kaligtasan ng isang tao. Sila na mga binigyan ng kakayahan ng Espiritong maunawaan kung sino ang Diyos, maintindihan kung anong ebanghelyo, inililigtas niya. At sila ang may kakayahang sumunod sa mga salita ng Diyos. The Lord makes it clear here na hindi natin pwedeng paghiwalayan ng katotohanan na yan. Pag inalis mo yung isa doon sa isa, both of them will be incomplete. Hindi mo pwedeng sabihin ang isang tao ay maliligtas nang makikilala niya lang ang Diyos. O ang tao ay maliligtas kung susundin niya lang ang kagustuhan ng Diyos. Dapat magkasama. Itong dalawa na ito, they are mutually inclusive. No? Magkasama sila. Ngayon, itong mga Hudyo na ito, nagmamalaki sila na ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay totoo. Nakabase sa kasaysayan, nakabase sa kasulatan. Pero ang totoo, napakalinaw naman dun sa kwento, they refuse to obey Him. Ayaw nilang sundin ang Ama, ayaw nilang sundin ang Diyos Ama. Particularly, they refuse to obey God by believing His own testimony. About what? About Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Natatandaan ninyo, bago ang Panginoong Hesukristo ay magsimula ng kanyang public ministry. Diba? He was baptized. And dun sa passage na yun, ito mababasa natin sa verse 17 ng Matthew chapter 3. Mateo kabanatang 3, talatang 17. Sabi niya sa Tagalog, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.
At yan, malinaw. It's the Father in heaven speaking. At pag binasa niyo yung context, hindi lang ang Panginoong Jesucristo nakarinig nun, but everyone else in that particular event, they heard the voice. And the voice said that this is my Son, whom I am well pleased with. Pero itong mga Hudyo na ito, hindi sila naniwala sa Diyos. Hindi nila sinunod yung sinabi ng Diyos na kung itong anak ko na ito minamahal ko at ako'y nalulugod sa Kanya, dapat mahalin niyo rin siya. At samahan niyo siya at sundin niyo siya. Ayun ang malungkot na katotohanan patungkol sa mundo na ito. So what is the result if a person knows God by the power of the Spirit and obeys God by the power of the Spirit? Tingnan niyo yung verse 51 ng ating text sa Tagalog. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan kailanman. So ito yung produkto ng divine prerogative. Sila na mga binuhay, tinanggal ang pagkabulag sa katotohanan. Hindi na sila makakatikim ng kamatayan magpakailanman. Well, the Lord Jesus, hindi niya sinasabi dito na ang isang Christian ay hindi magsasuffer ng physical death. It is impossible. Because the Lord Jesus Christ Himself suffered physical death on the cross. Namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas. If the Lord Jesus Christ died, who are we? Diba? Siya'y walang kasalanan. Pero dumaan siya, naranasan niya, tinikman niya ang kamatayan. Tayo likas na makasalanan. So definitely, hindi ibig sabihin yan na pag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos, he will not die physically. I believe, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dyan, ang sino man na nakakilala sa Diyos, ang sino mang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang mga salita, merong buhay na walang hanggan. That's the meaning of the Lord there. We already possess eternal life now. No, hindi po natin tatanggapin pa lamang ang buhay na walang hanggan pag namatay tayo. We already have it. We already possess eternal life. At ito yung sinasabi ng Panginoon dyan. Ang mga totoong alagad ng Panginoon, totoong nananampalataya sa Panginoon, sila ay may buhay na walang hanggan. Kailan lang, napakaraming mga malulungkot na kamatayan sa mga mahal natin sa buhay dito sa iglesia, mga kilala natin, mga kaibigan natin. Death is an enemy. Death is offensive. Death is evil. Pero alam nyo, pag pinag-uusapan ng kamatayan para sa isang mananampalataya, death is merely the doorway of a believer to his real life with God that will endure forever. Ulitin ko po yan, ang kamatayan ay nagsisilbing daanan para sa isang totoong mananampalataya upang makamit niya yung kanyang totoong buhay, his eternal life together with God. Totoong malungkot pag ang isang tayo namamatay, lalo na kung ito'y mahal natin sa buhay. Pero kung siya'y mananampalataya, merong pag-asa. Diba? Yun ang sinabi ng Panginoon, ang sino mang mananampalataya, kikilala sa Ama sa pamamagitan niya, hindi na makakakita ng kamatayan magpakailanman. They will not die eternally, but they will live eternally with God. Kaya tanong ko sa inyo mga nanonood ngayon, do you have eternal life? Meron ka na bang buhay na walang hanggan ngayon? Or you are still waiting for eternal death? Walang hanggang parusa sa impyerno. Tingnan natin yung pangalawang major heading natin. So nakita natin una, the divine prerogative. Secondly, the divine precedence. Alam niyo, yung tension between the Lord Jesus and the Jews escalated after verse 51. Tingnan niyo yung verse 52 and verse 53 ng ating text. Basahin lang natin ang mabilis sa Tagalog. Sabi niya, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Mas dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham na namatay? At namatay ang mga propeta.
Ano ang palagay mo sa iyong sarili? Diba yan yung unang tension, nag-escalate, no? Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo yung verse 51. So clearly, itong mga Hudyo na ito na kausap ng Panginoong Jesucristo, they were deeply aggravated. Galit na galit. Ang totoo niya, di ba? Sa sobrang galit nila, gusto na nga nilang patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan yung huling verse, sa verse 59. Sabi niyan, kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Sa sobrang galit ng mga Hudyo sa Panginoon, they will stone the Lord Jesus Christ to death. Na bakit? Hindi dahil in-expose ng Panginoon ang kanilang mga kasinungalingan, hindi dahil ni-rebuke sila ng Panginoon sa kanilang hypocrisy, kaya nila gustong patayin ng Panginoong Jesucristo, sapagkat sa mga pananalita ng Panginoong Jesucristo, inaangkin ng Panginoong Jesucristo yung divine precedence. Ano ibig sabihin niyang divine precedence? Tingnan yung verse 58 ng ating text. Sa Tagalog, sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Bago pa man si Abraham, ay ako nga. So dito makikita na, sabi ng ibang mga bulaang tagapagturo, ipakita mo sa akin sa Biblia kung saan sinabi ni Jesus na siya'y Diyos. Dito makikita natin sa talatang ito, particularly verse 58, yung pinaniniwalaan kong in my analysis, the 8th, yung pangwalong I am saying ng ating Panginoong Jesucristo, inaangkin niya na siya ay hindi lang tao. Is not a mere human being. At itong mga Hudyo, they understood the meaning of the Lord very well. In their minds, ang Panginoong Jesucristo, nilalapastangan niya ang Diyos. Kaya nga gusto siyang batuhin hanggang sa siya ay mamatay. Because blasphemy against God is punishable by death, particularly by stoning. Dito makikita natin ng Panginoon, hindi niya lang sinasabing, nabuhay na ako bago pa si Abraham. Yun yung immediate understanding natin dun sa verse na yan. Yung pre-existence ng ating Panginoong Jesucristo, of course, kasama yon, that's explicit dun sa text na yan. Pero dito, there is something deeper than that. Ang Panginoong Jesucristo, by saying, before Abraham, I am, He is declaring Himself to be Yahweh Himself. Ganun kabigat yung statement na yan. Sinabi ng Panginoon, before Abraham was, I am. Naalala nyo yung eksena between Moses and Yahweh in the Old Testament. Nung sinabi ni Moises, anong sasabihin kong pangalan nang nagsugo sa akin pag tinanong ako ng iyong mga tao? Ito yung mababasa natin sa Exodus chapter 3, verse 13 hanggang 14 sa Tagalog. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Nakita niyo po yan? So the Lord Jesus Christ is claiming something that God said about Himself. Ito yung pangalan ng Diyos. Pinakilala na ni Yahweh ang kanyang sarili, He is the I am. And then the Lord Jesus Christ in verse 58 says, before Abraham was, I am. So napakalinaw, Jesus Christ is superior to Abraham and the other prophets in the Old Testament because He is God. Yan ang malinaw. Dito po sa ating pinag-aaralan. By referring to Himself as the I am, hindi lang sinasabi ng Panginoon o hindi lang inaangkin ng Panginoon, kapantay ko ang Ama. Sinasabi ng Panginoon,
siya si Yahweh. Ito yung pinakamalinaw na talata sa New Testament from the mouth of the Lord Jesus Christ, claiming that He is the all-sufficient and self-existent God. Now, hindi natin dapat pagdudahan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. We believe that the Lord Jesus Christ is God. Kaya nga siya ang Savior ng mga makasalanan. Now, since the Lord Jesus is God, ibig din sabihin niyan, He deserves the attention and respect that God deserves. Iba dito sa enkwentro nila, sinasabi nila nilalapastangan mo ang Diyos. Sinasabi ng Panginoon, ang totoo niyan, nilalapastangan niyo ako. You are dishonoring me. Yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo. And si John, sa kanyang pagsusulat dito, ni-reveal sa atin at least two things that the Lord should rightfully receive. Dapat tanggapin ng Panginoon mula sa atin, lalo na sa atin, na mga mananampalataya, dahil siya'y Diyos. Una, He deserves to receive glory. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, He deserves to receive glory. Look at verse 54 ng ating text. Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ay ang siyang lumuluwalhati sa akin, na sinasabi ninyong siya'y inyong Diyos. So, pansinin niyo mabuti ang paraan ng pagsasalita ng Panginoong Hesukristo dyan sa talatang yan. Bagamat ang Panginoong Hesukristo, He is openly claiming before the hearing of the Jews that He is God and He deserves glory that is reserved to God. He didn't claim it for Himself. Kita niyo yung pagiging humble ng ating Panginoong Hesukristo. He deserves to be glorified. He deserves to be honored because He is truly God. He is truly man, the God-man. Pero hindi niya inangkin para sa kanyang sarili. Siguro, ang pinaka-importanting implication yan para sa atin, mag-ingat tayo kung ano yung mga sinasabi natin patungkol sa ating sarili. Mga kaibigan, mga kapatid, we should be very, very careful about what we say about ourselves. Alam nyo, ang kasalanan ng pagyayabang, ang kasalanan ng pride ay napaka-deceiving. Baka iniisip natin na tayo ay nagkukwento lang sa ibang mga tao patungkol sa ating sarili, pero ang totoo, nagyayabang na tayo sa kanila. Ang Panginoong Hesukristo, siya'y Diyos, dapat siyang luwalhatiin, dapat siyang purihin, dapat siyang parangalan. Pero ang kanyang example, He didn't even claim it for Himself. Ganun siya kababa. Paalalahanan ko kayo ng sinabi ni Santiago, doon sa Santiago, Kabanatang 4, talatang 6. Ganito mababasa natin, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Alam niyo, ang kaluwalhatian, ang karangalan, hindi po natin yan inaangkin. Hindi po natin yan hinahanap para sa ating sarili. Alam niyo, only the humble deserves glory. Only the humble deserves praise. Hindi tayo ang pupuri sa sarili natin. Hindi tayo luluwalhati sa sarili natin. Dapat yan ay ginagawa ng iba. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Tingnan yung Matthew chapter 23 verse 12. Ito, matinding paalala mula sa Panginoong Hesukristo mismo. Ang sabi sa Tagalog, sino mang nagmamataas ay ibababa. Sino mang nagpapakababa ay itataas. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Hindi natin kailanman pwedeng angkinin ang kaluwalhatian. Hindi natin kailanman pwedeng angkinin ang parangal, ang paghanga ng mga tao. Kasi hindi naman para sa atin talaga yon. Real and deserved glory is given by God Himself. Yung totoong kaluwalhatian, yung totoong karangalan na deserving ng mga anak ng Diyos
ang magbibigay niyan, Diyos mismo. Hindi kapwa mananampalataya, hindi ibang tao. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin. Hintayin natin na ibigay sa atin ng Diyos ang parangal. Huwag nating ipilit para sa ating sarili. Pangalawa na dapat ibinibigay sa Panginoon sapagkat siya'y Diyos, we should rejoice because of Him. Dapat nagagalak tayo dahil sa Kanya. Alam niyo, dito sa kwento natin, of all people in the world, particularly in this point in history, ang mga Hudyo dapat ang pinakamasaya dahil ang Mesaya ay dumating niya. Diba? Wala nang ibang dapat mas masaya, mas nagagalak, mas nagdiriwang sa ibang mga tao sa mundo sa panahon na yan, kundi ang mga Hudyo. Bakit? Dumating na yung Mesaya na ipinangako ng Diyos. They've been practically raised in the expectation of the Messiah. Bata pa lang, tinuturuan na ng mga magulang sa kanilang mga tahanan. Pag dumating sa edad na mag-aaral na sa sinagoga, mga lalaking Hudyo, tinuturuan ng kasulatan na mga hula patungkol sa darating na Mesyas. Eto na, dumating na. Pero ano ang kanilang naging reaction? Ano ang kanilang naging response sa Panginoong Jesucristo? Tingnan yung John chapter 1 verse 11. Sa Tagalog, anong sabi diyan? Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Oo, ang mga Hudyo naghihintay sa pagdating ng Mesaya. Nung dumating na, tinanggihan nila. Ayaw nilang paniwalaan. Pinaparatangan nila ng sari-saring kasinungalingan. Pero sila na mga totoong alagad ng Panginoong Jesucristo, sila na mga nakakakilala kung sino ang Diyos, sila na mga sumusunod sa salita ng Diyos, sila'y nagagalak sa pagdating ng Mesaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga totoong anak ni Abraham ay katulad niya. Katulad niya na tumugon ng may kagalakan, naging masaya, nagdiwang, matapos matutunan ng katotohanan patungkol sa ipinangakong Mesaya. Tingnan niyo yung verse 56 ng ating text. Sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. We do not exactly know kung anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo sa verse na yan. Personally, this is my position. I believe that Abraham received divine revelation during his time patungkol dun sa plano ng Diyos ng pagliligtas sa mga makasalanan at maaaring ito ay pinakita ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng isang panaginip. That was not impossible during his time. God was even speaking to his chosen people in the Old Testament. Pero alam nyo, ang isa sa mga sigurado tayo, dahil nakasulat sa Biblia, narinig ni Abraham ang Ebanghelyo. Totoo ito mga kapatid, narinig ni Abraham ang Ebanghelyo mula sa bibig ng Diyos. Pinangaral ng Diyos, diniklara ng Diyos ang gospel kay Abraham nung siya'y nabubuhay pa. Tingnan yung sinasabi dito sa Galatia, Kabanatang 3, talatang 8. Galatians chapter 3 verse 8 sa Tagalog. Ito mababasa natin. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man, kanino daw? Kay Abraham. Na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kita nyo? Totoo yung sinabi ng Panginoon. Nakita ni Abraham ang pagdating ng araw ng kanyang kapanganakan, ng kanyang pagiging Mesyas ng mga makasalanan. Noon pa, several thousands of years prior to the ministry of the Lord Jesus Christ, Abraham believed. Naniwala siya dun sa pangako ng Diyos na darating ang isang araw. Siguro ni-review ni Yahweh kay Abraham nangyari sa Genesis chapter 3 verse 15. Kung saan sinabi niya, nangako ako doon
nung nahulog sa kasalanan ng unang mga tao, na ako ay magpapadala ng isang tagapagligtas. At then sinabi niya, pinaliwanag sa kanya that you will be part of that divine plan. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong lahi, ipanganganak ang tagapagligtas ng mga makasalanan. And Abraham believed it. Naniwala siya sa sinabi ng Diyos. At hindi lang siya naniwala, nagalak siya. Nagalak siya nung narinig niya ang katotohanan na ito. Kung ang amang Abraham na nakapakinig ng Ebanghelyo, nakita na darating ang Mesyas, nagalak, di ba dapat tayo rin? Bilang kanyang mga anak, bilang mga tao, dapat magalak. We should rejoice because of Jesus Christ, who is the only Savior of sinners. Kaya nga sila na mga totoong may pananampalataya katulad ni Abraham, nagagalak sa araw ng Panginoon, nagagalak sa pagdating ng tagapagligtas, dahil siya lang ang nag-iisang pag-asa ng mga makasalanan para sila ay maligtas. Kaya nga sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na meron lang dalawang uri ng tao sa harapan ng Diyos sa mundong ito. There are those who are like the Jews, katulad ng mga Hudyo sa panahon na ito, sa eksena na ito. Narinig nila ang Ebanghelyo, nasa harapan na nila ang Mesaya, but they refuse to believe. Nagsinungaling pa nga sila para paratangan ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Because they do not belong to God. They do not possess saving faith. Yun ang isa sa mga grupo ng tao sa harapan ng Diyos sa mundong ito. They do not belong to God. They do not have saving faith. The other type, of course, are those who believe. Katulad ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Abraham. Naniwala sila kung sino ang Diyos. Naunawaan nila kung sino ang Diyos. At sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Binigyan sila ng kakayahang manampalataya. Nagkaroon sila ng pananampalatayang nagliligtas. Ang tanong ko sa iyo ngayon, in what group do you belong today? Anong grupo ka kasama? Hindi tayong pumipili para maligtas. Kaya ang tanong, paano ako maliligtas kung wala pala sa kamay ko? Di hilingin mo sa Diyos na iligtas ka niya. Magmakaawa ka sa Diyos. At sabihin mo sa Diyos, bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos, ang sino mang tatawag sa Kanya, ang sino mang lalapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Gawin mo ito ngayon, kaibigan. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong hapon. Napakayaman ng mga salitang ito, napakayaman ng record na ito sa Scripture. We have so many things to learn from it. Pero salamat sa mga simpleng katotohanan na pinakita niyo sa amin ngayong hapon. Ang Panginoong Jesucristo is He's not a simple human being. He is God-man. Siya ay Diyos. At yung mga Hudyo sa panahon niya, they refused to believe in Him. They repeatedly dishonored Him. Dahil hindi sila naniniwala. Dahil hindi sila pagmamay-ari ng Diyos. Pero sila na mga katulad ni Abraham, nananampalataya. Sila'y nagagalak. At sila'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Jesucristo. Dahil nakita nila, naunawaan nila kung sino siya. At dahil dito, gusto nilang sundin siya. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, makita sa amin ang mga characteristics na katulad ng kay Abraham. Nananampalataya sa inyo dahil nakilala namin kayo at sinusunod ang inyong kagustuhan. May mga hindi pa mananampalatayang nanonood ngayon, aming Diyos. Maawa kayo sa kanila. Maring marami sa kanila ay nag-iisip ng seryoso patungkol sa alok ng Ebanghelyo. Maraming katanungan sa kanilang isip. Paano ba ako maliligtas? Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Yun ang unang dapat na
tatanggapin nila sa kanilang sarili. They cannot save themselves. But there is one who can. Merong isa na kayang magligtas sa kanila at yun ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. At ang paraan ay lumapit sila sa Kanya. Manampalataya na siya ay Diyos at tao at siya ang namatay at nagbigay ng katubusan, humingi ng kaligtasan at tiyak mapapasa kanila. Papalain niyo po, Diyos, sa mga salitang ito sa aming mga buhay. Hayaang magbunga para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.